Magandang araw mga kasari, a day in life na naman ang inyong tinderang working. Kahit Sabado nga ngayon ay may pasok sa eskwela ang mga bata at dahil tinanghali na kami ng gising, etong si kuya ay malilate na kaya kumuha na muna siya ng kanyang pambaon dito sa tindahan at hindi na ako ginising. Pas alas 6 na nga kami na nakapagbukas ng tindahan at buti na lang itong mga kuya dahil may exam sila ngayon ay 7 PM pa ang pasok. Nagising na rin kami ni Baby Maru kaya lang itong bata ay ayaw pa rin talagang magpababa at puro dahil gusto pa nga niyang matulog at gusto akong katabi ay sabi ko muna kay daddy ay siya na muna ang magbantay ng tindahan, total Sabado naman ngayon at wala siyang pasok. Today's video nga pala mga kasari ay share ko sa inyo kung paano namin napapataas ang aming bago sales. Muna ang lahat ay narito na muna ang mga kaganapan sa buong maghapon. Swerte itong si daddy kapag nagbantay sa tindahan na ang daming bumibili. Sabado pa nga ngayon, ang iba nga ay meron ding mga pasok pa sa mga trabaho kaya marami pa rin ang nalabas na mga tao. Naman ay nagpupunta dito sa malapit na park para mag-jogging o kaya ay mamasyal. At sinisipag ito si daddy na magbantay ng tindahan ngayon. Kasi niya na itong si Baby Maru ay kailangan lagi akong katabi lalo na kapag natulog, nagpapakamot kasi ito ng likod. Minsan naman ay nasilip tayo dito sa ating tindahan at umaalalay dito sa ating tindero. Itong ating Baby Maru ay laging pakarga at laging nakabuntot. Balik na naman itong ating tindero dito sa tindahan. Siya na naman ang duty. Ito nga ang tindahan tips na i-share ko sa inyo. Ito yung tinatawag na upselling. Mga kasari, nung kami ay nagsisimula pa lang sa pagtitindahan at konti pa rin talaga naman ang mga laman ng aming tindahan ay very limited lang ang nabibili na dahil nga dyan, very limited lang din ang mga produktong na-i-offer namin sa kanila. Unti-unti talaga namin na ang aming tindahan ay mapuno. Nililista rin talaga namin kung ano pa yung mga kulang at binibili namin sa ganon, si customer kapag nabili ay nandyan na lahat ang hanap niya at hindi na siya pupunta pa sa iba. Na rin kami ng mga products sa kanila na minsan wala naman sa isip nila na bilhin at that moment pero kapag ino-offer mo ay bibili na nila. Yung mga produkto na magkaka-related, halimbawa sabon at shampoo, toothpaste at toothbrush. Kapag bumili ng sabon ng isang customer, tanungin mo may shampoo na ba siya? Kapag nagmerienda ang customer at bumili siya sa'yo ng soft drinks, syempre alukin mo na gaya nito, happy hour na ni tatay, may dala siyang 3 nga daw siya at meron na kami neto kasi dati talaga hindi ako nagbebenta neto pero dala nga ng matinding pangangailangan nagbenta na din ako. Marami talaga naghahanap neto. Mindset natin, pakinggan ko ano yung nire-request ng customers. Inanong ko nga si tatay, anong pa-partner mo dyan? Masarap yan kung merong pulutan. Kaya naman itong si tatay ay panailingan niya doon sa mga nakasabit na chichiryang maliit. Sabi ko, tay wag yan, ito malalaki. Lahat na ng klase ng chichiryang malalaki in-offer ko sa kanya at mamili na naman ng variety at choices ng mga chichirya na meron tayo dito sa tindahan ay sigurado may mabibenta tayo, naman, diba? May nadagdag benta na naman ako. Ginagawa ko mga kasari para kahit papano ang per customer ko ay mapataas ko ang binibili nila dito sa aming tindahan. At pagabilang nga neto pero nagtaka ako bakit sunod-sunod itong bumibili nitong energy drink kaya chinika ko si tatay. Anong meron dyan? Nag-aasfalto pala sila ngayong gabi nitong kalsada. Siyempre, ano pa nga ba ang inyong tinderang working mom ay nakaisip na naman ng oportunidad. Kaya alam na this, may mag-aasfalto pala ng kalsada kaya extend business hours kami. Yan lang mga kasari ang na-share ko sa inyo. Maraming salamat. Happy selling. Bukas ulit.